Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At dobing paggalang po at pagrespeto at patuloy na pag-alala sa ating ginitoang turo at aral ng ating dearly beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings to all, to beloved family, sa lahat po ng beloved preachers and beloved workers and sa ating pong beloved children. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Aking pong dadakilain at niluwalhatiin ang kamangamanghang gawa ng Malapinon sa buhay ko. Hallelujah. Year 1990 po, nung kami po ay masave ng aking beloved mother sa 1990 po noon, mga minamahal ko po ay na-save noon. Sa edad ko po na 14 years old, at kami po ay nagpatuloy ng aking beloved mother na maglingkod dito sa ating banal na gawain. Habang tumatagal po, mga minamahal, at ako po ay nagdalang tao, ako po ay nagbuntis, subalit mga minamahal, patagal po ng patagal hanggang sa inabot ng 8 months. So wala po akong check-up sa edad ko po ng pagbubuntis ko. Ako po ay sa sobrang kabataan ko po noon, ako po ay hindi po nagpa-check-up dahil po sa aking kabataan ay wala po akong alam sa aking pagbubuntis noon, mga minamahal. Sabi po ng mama ko, bakit hindi ka pa nanganganak? Ang sabi ko po, hindi ko po alam, ma. Dumating yung time, mga minamahal, na sobrang laki na po ng tiyan ko at namamanas po yung mga paa ko, pati po yung buong katawan ko, mga minamahal. At dumating yung, inihintay po namin na ako po ay mag-labor, subalit matagal pa po. Hanggang sa dumating yung time, mga minamahal, nung ako po ay naglalaba nung araw na yon, nung umaga. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko parang napakasakit ng ulo ko. Tapos sabi ko, parang ang sakit pa ng balakang ko. Ngayon, sabi ko sa beloved mother ko, sabi ko, mama, ang hanak na po ata ako. Pero sabi ko, ang sakit po ng ano ko, ng tiyan ko po, hindi ko na po kaya. Tapos, mga minamahal, ako po yung sumuka ng kulay green. Hanggang sa mga minamahal, hindi ko na po talaga kinaya. Sabi ko sa aking mga magulang na hindi ko na po talaga kayang. Hanggang sa mga minamahal, doon pa lang po sa bahay, ay hindi na po ako nakakita. Sabi ko sa aking parents, sabi ko, hindi ko po kayo nakikita. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, ma, hindi ko pa kayo nakikita. Hanggang sa mga minamahal, noong mga time na yon, sila po ay nananalangin sa malapangin na aking beloved mother po. Sabi niya, tayo manalangin hanggang sa mga minamahal, hanggang sa lumala yung sitwasyon ko. Wala po silang ibang naisip ko dalihin po ako sa pastoral house. And then doon po mga minamahal, habang nagpe-pray po, sabi po ng ano po yun, sabi ko po, hindi ko po kayo nakikita. Sabi ng beloved mother ko, manganganak na po yung anak ko. Sabi ko sa mga beloved, mga preacher, hindi ko po kayo nakikita, mga minamahal, yung pang sabi ko. Tapos sabi niya, sige, mag-pray tayo, manalangin tayo. Habang nananalangin po sila ng mga minamahal, ako pa'y patuloy sa pagsuka na napakapakla at napakapait po talaga. At sobrang sakit po talaga ng balakang ko. Hanggang sa, sabi ng sa may pastoral, sabi niya, dali niyo na siya sa hospital dahil siya ay manganganak. Hanggang sa dinala po ako sa hospital, mga minamahal, yung po nataranta pa yung mga doktor. Sabi nila, ano nangyari dyan? Sabi ko, Dok, hindi ko po kayo nakikita. Tapos ang sakit po ng tiyan ko. Tapos sabi niya, nako, sabi niya gano'n, asikasuhin na yan. Hanggang sa nataranta po sila, mga minamahal. Ang sabi nila, anong nararamdaman mo? Sabi ko, ano po, sobrang sakit po ng tiyan ko, sobrang sakit po ng balakang ko, tapos sobrang sakit po ng ulo ko, mga minamahal. Then habang yung mga oras na yung mga minamahal, ang beloved mother ko po ay wala po siyang tigil sa kapapanalangin sa ating sa mahal na Panginoon, humihingi ng habag sa ating mahal na Panginoon na tulungan ako sa aking nararamdaman hanggang sa mga minamahal po noon. Ang sabi ng doktor, sabi niya, wala kang check-up. Sabi niya, sabi ko, wala po. Sabi ko, Dok, ang sakit na po talaga. Sabi niya, bakit ka nabulok? Sabi ko, hindi ko po alam. Hanggang sa natuklasan po nila, mga minamahal, ang case ko po ay clamsya po. Hanggang sa mga naman, sabi ko, hindi ko na po talaga kaya. Hanggang sa bumaksak na po ako at wala na po akong namalayan. Ang beloved mother ko po ng mga minamahal, hindi po siya tumigil sa kapapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nagpipray po siya sa gitna ng hospital at hindi po talaga siya nahihina ipagsigawan niya ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang sabi po ng doktor sa kanya, itigil niyo yung matanda na yan. Wala na siyang tigil kundi manalangin. Tapos sabi ko, ma, ano pong gagawin ko? Sabi niya, manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Hanggang sa mga minamahal, wala na po kung alam sa mga nangyari. Bumaksak na po ako. Tapos nakita po ng doktor, sabi niya, ma'am, sabi niya ganon, sa beloved mother ko, ang anak po ninyo,
nabulag po, napigtas po lahat ng mga ugat niya sa buong katawan niya. Sabi ko, kaya pala hindi po ako nakakakita. Yun nga po mga minamahal, hanggang sa dumating po yung time na wala na po ako, nailabas lang po yung anak ko noon ng mga oras po na yon, hanggang sa umiyak po yung beloved mother ko. Ang sabi ng doktor, ilalabas lang po namin ang inyong anak, subalit ito ay delikado ang kanyang kalagayan. 10 months and 17 days po ang kanyang pinagbubuntis. Ayun po mga minamahal, hanggang sa wala na po akong namalayan ng mga oras. Basta ang naririnig ko lang po mga ingay dahil bumaksak na po ako nun mga minamahal. At pagkatapos po nun, mga minamahal po nun, nung pagkapanganak ko daw po, ang sabi ng mama ko, kasi ang sabi ng doktor, wala na po tayong magagawa. Sabi niya, ang anak po ninyo ay namatay. Namatay po ako noon mga minamahal. After kong ipanganak, bali 6 hours na po ako sa morgue mga minamahal. Wala pong ginawa ang beloved mother ko, kundi ang manalangin. And then po mga minamahal, dumating po yung papa ko. Ang sabi niya, magpaalam ka na sa anak mo. Tapos po sabi ng doktor, lilinisin na po namin siya. Iimbalsamoy na po siya. Bali 6 hours na po akong patay, mga minamahal. Ang ginawa po ng aking beloved father, mga minamahal, siya po ay nanalangin sa loob po ng morgue. Ang sabi po niya sa mahal na Panginoon, hanggang sa sabi niya, hinimas po niya yung aking buhok. Sabi niya, dahil hindi pa po siya safe, sabi niya, mahal na Panginoon, kung ano man ang pagkukulang ko sa iyo, sabi niya, patawarin mo po ako. Ako po yung maglilingkod sa iyo. Buhayin mo ang aking anak. Hanggang sa mga minamahal, gumalaw po yung aking talire. Ang sabi po sa akin, meron pong tinig, gumising ka. Hanggang sa gumising ka, bumangon ka. Bumangon po ako mga minamahal ng mga araw na yun. Hallelujah. Ang sabi ng papa ko, nabuhay ang anak ko. Nabuhay ang anak ko. Yes, hallelujah. Tapos, sabi, nung paglabas po nung aking beloved father, nagsigawan po yung mga nurse, nagtakbuhan po sila. Sabi niya, nabuhay ang patay. Ayun pa mga minamahal, hanggang sa bumangon po ako. Sabi ko, ano pong nangyari sa akin? Yun ang pagkagising ko pa na yun. Mga isang araw na po, sabi ko, nauuhaw po ako. Tapos, nung inayos na po ako doon sa may kama po, doon sa room po namin, ang sabi po ng doktor, sabi niya, aayusin na natin yung anak mo, sabi niya sa aking beloved mother. Tapos habang inaayos po inaasikaso po ako, tapos sabi niya sa akin, nakakakita ka ba? Sabi ko, opo, nakikita ko po kayo. Sabi niya, imposibleng makakita ka. Sabi niya gano'n, imposibleng mabuhay ka pa kasi po, nagpigtasan po inay. Sabi niya, nagpigtasan po lahat ng mga ugat niya sa katawan. Amen. Kaya imposible siyang nabuhay, kaya po siya namatay. Kaya napakamalaking himala po ang nangyari po sa buhay ninyo. Sabi niya, saglit lang. Sabi niya, saglit lang, tatawagin natin yung mga yung doktor mo sa mata. Nung chinek po nila yung mata ko, ang sabi ng isang doktor sa mata, nakakakita ka ba? Sabi ko, opo, nakakakita po ko. Sabi niya, imposible makakita ka. Dahil napigtas ang ugat mo sa mata, dahil sa clamp siya sa taas ng dugo mo. Tapos sabi ng mama ko, ayun nga po, sabi niya, dahil kami po ay naglilingkod sa Jesus Miracle Cruz. Sabi niya, ay ganun ba? Sabi niya, kaya po nanay. Sabi niya, ganun, dahil kaya pala ang panalangin mo, kahapon ka pa. Dahil pala kayo, ayun pala yung ninyo, Jesus Miracle Cruz. Kaya po pala himala, kaya po pala miracle. O ngayon sabi niya, anong ipapangalan natin sa anak mo? Sabi ko po, miracle na lang po. Sabi niya, napakalaking himala ang nangyari sa buhay ninyo. Yung dalawang doktor po talaga, hindi po talaga sila makapaniwala na yung ugat ko po sa buong katawan ko at sa mata ay nagdugtungan po. Napaka-imposible daw po na mabuhay ako. Kung sakaling mabuhay daw po ako, yung ugat ko daw po sa mata ay hindi daw po pwedeng magdugtong. Yung po mga minamalang himala ng mala Panginoon, sabi ng mga doktor, ang laki ng himala sa buhay ninyo. Tapos po mga minamahal, kami po ay nagpatuloy sa aming paglilingkod. Habang kami po ay naglilingkod, mga minamahal, ako po ay nagpagamit bilang isang mga awit, bilang choir member po. Dumating yung time na almost, umabot din po ako ng taon bilang isang mga awit. Hanggang sa mga minamahal, bumaba po ako bilang isang mga awit. Ang sabi ko sa mala Panginoon, bababa po ako. Sabi ko, mala Panginoon, ako po ay magtatrabaho. Dumating yung time, mga minamahal, ako po ay nagtrabaho. At taon din po ang binilang ko sa aking pagtatrabaho. Ngunit isang po ang dumating sa aking buhay. Dinampot po ako ng mga pulis. Sabi nila sa akin, Mary Jane. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, magnanakaw ka. Sabi ko, ako po, dumating po lahat sila. Hanggang sa mga minamahal ako po ay pinusasan nila. Sabi ko, ano po yung kasalanan ko? Sabi niya, sa korte ka na magpaliwanag.
Ayun po mga minamahal, dinala po nila ako sa kulungan. Sabi sa akin, oh, diyan ka nararapat. Sabi ko sa mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko po, magtatrabaho lang po ako, hindi ko po gustong makulong. Yung mga time na yung mga minamahal, yung pagbaba ko sa choir, sabi ko, wala akong ibang inisip. Sabi ko sa mahal na Panginoon, sabi ko, ayoko pong makulong. Sabi ko, malapit magtatrabaho lang po ako, hindi po ako makukulong. Hanggang sa dinala po ako nila sa kulungan. Sabi sa akin, anong kaso mo? Sabi ko, ano po, nagnakaw daw po ako. Makukulong ka na talaga. Sabi ko, hindi, ililigtas ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, nung dumating na po yung beloved mother ko, sabi niya, sabi ko, ilabas mo po ako dito. Sabi ko sa kanya, sabi niya, wala tayong magagawa kasi wala tayong pampiyansa mo, gagawa tayo ng paraan. Sabi ko, ayoko makulong dito, ma. Tapos sabi niya, gawa tayo ng paraan. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa almost 1 week din po ako doon. Sabi nung sa korte po, o ayan, nakalabas ka, pero itutuloy niyo pa rin ang kaso mo. Tuloy pa rin yan. Dumating yung time, mga minamahal, wala akong ibang inisip, wala akong ibang naalala, kundi ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ko sa mahal na Panginoon, hanggang sa ang ginawa ko, nagpasting po ako sa dako ng Pampanga. Sabi ko sa mahal na Panginoon, talagang halos nagsusumamo ako sa kanya. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, wala akong ibang tatawagan, wala akong ibang lalapitan, kundi ikaw lang. Right. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Sabi ko, magtatrabaho lang naman po ako, hindi ko po ginusto na makukulong po ako dito. Tulungan mo ko, sabi ko sa mahal na Panginoon. Nung nagpuri na po mga minamahal, nagpuri po kami. Nung natapos ko po yung pagpupuri, pumasok na po ako doon sa kwarto ko po. Sabi sa akin, buklatin mo yung Bible. Pagbuklat ko, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon sa akin, huwag kang matakot sapagkat ako'y sama sa iyo. Amen. Hallelujah. Totoo ang pangako ng mahal na Panginoon. Nung pagkasabi niya sa akin, tinawag na kami para maghiring kami. Sabi ng korte, nagharap na kami. Dismiss ang kaso. Wala nang pwedeng Praise the Lord. umabot. Hallelujah. Oh, thank you so much, dear Jesus. Totoo kapag nangako ang mahal na Panginoon, kanyang tuto pa rin. Nakalaya na po ako noon, mga minamahal. Ang pagkasalamat ko sa mahal na Panginoon, dumating yung time na ang ginawa ko na lang po, after na mangyari sa akin yun, nagtinda na lang po ako sa Divisoria. Yun po, nung nagtitinda po ako noon, para mabuhay ko po yung anak ko. Nung umuwi na po ako sa bahay namin, nagugas po ako ng plato. Nahawakan ko po yung isang pom. Paghawak ko, mga minamahal, nakagat po ako ng alakdan. Bigla po ako ng isa-isa, sabi ko, aray ko. Tapos giniginaw po ako. Sabi ng papa ko, ano nangyari sa'yo? Sabi ko pa, may kumagat sa aking alakdan. Hanggang sa pinalo po nila yung alakdan. Tapos bigla po akong giniginaw. Hanggang sa nangisay po ako, mga minamahal. Di ko na po talaga kaya. Dinala po nila ako sa ospital. Nung dinala nila ako sa ospital, sabi ng doktor, bakit siya nangingisay? Sabi ko, Dok, kiniginaw po ako, kinagat po ako ng alakdan. Sabi niya, nako, delikado yan, wala tayong anti-venom dyan. Sabi niya ganon. Tapos sabi niya, Nay, sabi niya, wala po tayong anti-venom, ano pong gagawin natin? Sabi ko, Dok, tulungan niyo po ako. Sabi ko, ganon, kiniginaw na po ako. Pero wala po kaming ibang naisip, wala pong naano ang aking beloved mother na kundi tumawag sa mahal na Panginoon. Na humingi po siya ng habag sa tulong dalangin ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, buhay mong aking anak. Hanggang sa tumumba na po ako dahil kumalat na pa yung kamandag sa aking katawan. Hanggang sa bumaksak na po ako, mga minamahal, dahil hindi ko na po talaga kaya, giniginaw na ako noon. Hanggang sa bumaksak na po ako, wala pa po yung doktor para itusok po sa aking anti-venom. Hanggang sa bumaksak na po ako, tapos ang mama ko po, wala po siyang tigil. Nagpipray po talaga siya sa mahal na Panginoon. Maya-maya po, bigla po akong gumising. Sabi ko, aray ko, sabi ko gano'n, bigla po akong may kumagat po dito sa kaliwa ko. Sabi ko, may kinagat ako ng langgaman. Sabi ng mama ko, saan ka kinagat? Sabi ko, dito sa kabila po. Sabi ko, aray, sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, nung pinunasan po niya, sabi niya, hindi. Sabi niya, walang langgam. Sabi ko, ma, meron. Maya-maya po, dumating pa yung doktor. May dala na po siyang anti-venom. Doon po niya nakita na may butas po dito yung kabila kong braso.
Sabi niya, bakit ka may butas dyan? Hindi ko po alam. Sabi niya, oh, okay ka na. Sabi niya, kung tutuusin, sabi niya, patay ka na. Sabi ko, wala na po talaga, Dok. Sabi ng beloved mother ko, sabi niya, pangalawang buhay mo yan. Sabi niya, binuhay ka na naman ng mahal na Panginoon. Nakita po talaga ng doktor yung pagtusok dito sa balikat ko. Sabi niya, may unang tusok. Sabi niya, ito pa lang, tuturukan ka pa lang namin, ngayon ka pa lang, pero okay ka na. Sabi ko, okay na po ako, Dok. Sabi ng beloved mother ko, binuhay ka ng malapin, pangalawang buhay mo na yan. Praise the Lord to God. Hallelujah. Hanggang dumating yung time, mga minamahal, ako po yung nagpatuloy pa rin po, na nagtitinda pa rin po ako, mga minamahal. Dumating din po yung isang pagsubok pa ulit na lahat po kami kumain ng pagkain ng tambakol na isda, pero subalit mga minamahal, ako po ay napuruhan. Ako po ay sumuka na sumuka. Ang sakit ng balakang ko, sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Tapos giniginaw na po ako. Ang sabi ng mga kapitbahay namin, nalason daw po ako. Totoo nga po talaga kasi iba na po yung pakaramdam ko. Ang sabi ng beloved mother ko, sige na, dalhin na natin yung hospital. Dalhin nyo na yung hospital kasi nangingisay na yan. Mga minamala ko po yung nangingisay na nun. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos nung dinala po ako sa hospital, ang sabi ng doktor, nanay, nalason po ang anak ninyo. Hanggang sa bumaksak na lang po ako, mga minamahal. Dahil hindi ko na po talaga kaya. Nung hahanapin po nila yung ugat dito sa aking pulso, hindi na po nila makita para lagyan po ako ng injection, ng pang ano po sa ugat ko. Sabi niya, nanay, wala na po tayong magagawa. Patay na po yung anak ninyo. Ang beloved mother ko, wala po siyang ginawa, kundi nag-pray na naman po siya sa Panginoon na buhayin po ulit ako. Bigla po mga minamahal sabi sa akin, bumangon ka. Bumangon po ako noon mga minamahal. Tapos bigla po dumating yung doktor. Sabi niya, oh, nanay, patay na yung anak mo. Bakit bumangon yan? Binuhay po siya ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bali, mga minamahal, bali pangatlong buhay na po inano sa akin ng mahal na Panginoon. Hanggang sa dumating po yun, sinabi ko nga po sa mahal na Panginoon. Kung tutuusin, sabi ko sa kanya, matagal na akong patay, pero bakit mo ako binubuhay? Binuklat ko po yung Bible, mga minamahal, sa mga awit. Ang sabi niya sa akin, sapagkat maraming tinawag, ngunit ilan ang hinirang. Amen. Sabi ko, mahal, pero kaya mo pala ako binuhay. Bakit nabuhay ko na, pero pinipilit mo kung binubuhay mo pa rin ako. Ayun ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Pinupuri ko ang ating mahal na Panginoon at ako'y po nagpapasalamat sa Kanya. At ako po'y ginagamit bilang isang mga awit, bilang isang choir member, Jesus Finest Generation Choir. At marami po sana akong ipapatotoo, ngunit subalit kulang po yung oras. Hallelujah. At ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa mahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating webcast testimony. We have allowed Sister Mary Jane Sales, kanyang pinagpalang buhay na bato. Salamat sa tindakilang Diyos. Walang iba sa ating pinakamamahal na Paiso Kristo. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Tunay po, mga minamahal, praise the Lord, na tayo